Basta alam mo na isang terrorist organization yan, tapos ang purpose mo is tumutulong ka na mag-recruit ng mga tao, mga estudyante, mga young na mga kabataan na to join that, or kahit hindi ka mga kabataan, to join an organization that is declared as a terrorist organization. Mere recruitment is already a crime. Ang penalty dyan is lifetime imprisonment without parole. Topic po natin ngayon, very related and connected siya sa previous one natin, which is rebellion, di ba, Kuya MJ? And there are laws implemented to prohibit and prevent, which is, ito yung terrorism. Yes. Ngayon, according sa batas, Kuya Mark, ano po ba ang terrorism? Yes, yun ang magandang topic kasi ang terrorism is actually related yan sa rebellion, because rebellion is, ang purpose ng rebellion is to overthrow the government and gagawa ng sariling gobyerno. Yes. Rebellion. Ang kudita is to destabilize, guluhin ang gobyerno. Kudita. Ang gagawa nun yung mga military, mga police, or any officers in the government or employees in the government, kudita yan. Ang terrorism iba. Ang terrorism, it can be committed by any person within the Philippines or even outside the Philippines. It means exception ang terrorism sa law on territoriality, MJ. Kasi di ba ang territoriality, kailangan ang krimen ginagawa dapat sa Pilipinas para ang Pilipinas may jurisdiction. But in terrorism, it can be committed by any person within or outside the Philippines at any stage of the proceeding kahit. So wala nang consummated, frustrated, wala at any stage of the proceeding. Ang epekto, gumagawa ka ng isang krimen, ang purpose is to cause death or serious injury to any person, damage to a public or private property, or number 3, yung tinatawag na to intimidate the critical infrastructure, or nagdadala ka, gumagawa ka ng mga bomba, mga ganyan. Ang purpose is to intimidate the general public, to create fear, to create atmosphere of fear. Parang takutin mo ang general public. It means it create a national emergency. Yun ang ibig sabihin ng terrorism. So for example, bombahin mo yung isang city hall para matakot yung taong bayan. Bombahin mo ang isang mall na maraming tao namatay. Yan, yung tinatawag na terrorism. The purpose is to create national emergency. It create an atmosphere of fear. Parang takutin mo ang taong bayan. Takutin mo kasi may bomba. Takutin mo kasi may namatay. Takutin mo kasi may nilagyan yung lason pala yung hangin doon, yung chemical weapon, mga ganon. So yun ang tinatawag na terrorism. At saka malalim yan kay Mark dahil sa mga panahon ngayon, di ba, uso yan. Mula noon hanggang ngayon, yung issue ng Abu Sayyaf, di ba? Oh, yan. O, mga ganon. ISIS. So, mga ISIS, mga ganon. Yun ang tinatawag na terrorism. Very very clear to kasi dati kasi wala pa yung batas ng about terrorism. It's only rebellion and kudita. Ngayon, basta nagbobomba ka ng isang lugar, may pinapatay ka doon, nag-create ka ng national fear or parang takutin mo yung isang probinsya, ganun. That is already considered terrorism. Parang takutin mo yung isang probinsya kasi kung hindi mo sundin yung ginagawa niya, may mamamatay. Kailangan ito yung boto mo. Kung hindi, ganoon. So, yun ang tinatawag na terrorism. Very broad ang terrorism. Hindi lang kasi bomba-bomba lang yun eh. Kailangan, ang purpose ng terrorism is to create an atmosphere of fear. Parang takutin mo ang taong bayan. It create an atmosphere of national emergency. Or it means it will intimidate yung taong bayan. You provoke the government. You provoke an international organization. Yun ang ibig sabihin ng terrorism. Kuya Mark, halimbawa nagbanta ka lang na you would commit terror crimes. May kaso po ba agad Yes. yun? Iba yung terrorism, iba yung pagbanta. Wala kang ginagawa ng pambobomba. Sabihin mo lang, may plano kang bombahin yan. Kung hindi mo sundin, wala ka pang ginagawa. Tinatakot mo lang. Threat to commit terrorism is already a crime of threat to commit terrorism. 12 years imprisonment yan. Ha? Banta pa lang? Banta pa lang. Wala kang ginagawa, ha? Grabe. Wala kang ginagawa. Wala kang basihan. Nagbanta ka lang. Nagagawa ng act of terrorism. That's already a crime. Paano kung sinabi mo, joke lang yon, prank lang? Yan that is a matter of proof. I-prove mo yan. Basta sabi ng batas, basta nag-threat ka lang or nagbanta ka lang na gumagawa ng act of terrorism,
sample o national TV or radio or kahit sa public, sabihin mo, magbantay kayo dyan, yung building na yun, bombahin ko. Wala kang ginagawa. Parang death threat na rin. Threat siya lang. Just already a crime of threat to terrorism. Oh, ano po ba yung conspiracy to commit? Iba naman yung conspiracy to commit terrorism. Parang sa buwatan. Ano? Ang ibig sabihin ng conspiracy, two or more person agree. There's an agreement to commit terrorism and decide to commit it. Ibig sabihin, nagkasundo yung dalawa or more than dalawang tao na gagawa ng terrorism, tapos ginagawa nila yon. Conspiracy to commit terrorism. Pag may conspiracy to commit terrorism, lifetime imprisonment na yan without pardon, without parole. Yun ang ibig sabihin ng threat, yung tinatawag na conspiracy to commit terrorism. It means Conspiracy. dalawa or more than two person nagkasundo. Yes. Nagagawa ng act of terrorism. Hindi lang nagkasundo. After they decide to commit an act of terrorism, ginagawa talaga nila. Yun ang tinatawag na conspiracy to commit terrorism. Aba! Yun yan, So, ha? pasok yan Kuya Mark, yung mga large scale na mga grupo. Mga maute. Ganun, basta nagkasundo sila. Nagkasundo sila, tapos hindi lang nagkasundo, ginagawa talaga nila. So it means that there's a conspiracy, and in conspiracy kasi, Lala, an act of one is an act of all. It means kahit basta nagkasundo sila, parang sila lahat liable of conspiracy to commit terrorism. Ganun yan. Halimbawa Kuya Mark, kung may mga proposal to commit terrorism, may kaso rin yan. Yes! Nag-propose ka pa lang. Nag-propose ha, hindi mo pa ginagawa. Nag-propose, iba yung propose na mapakasal, iba yun. Easy lang. Ha? Nag-propose. Wala pa ginagawa. Sabihin mo lang, MJ, mas maganda, bumpahin mo yung building na yan. Yan. Nag-uusap pa lang kayo? Proposal pa lang. Proposal to commit terrorism is already a crime. Wala ka pang ginagawang terrorism. Act of pagiging terrorista, wala kang ginagawang ganun. Ang sabi mo lang, nag-propose ka pa lang, nag-suggest ka pa lang na bombahin mo yung building na yan. Nag-suggest ka pa lang na lahat ng tao doon sa isang gymnasium, yung air condition doon, lagyan mo ng chemical weapon para mamatay yung lahat ng tao doon. Yan, nag-suggest ka pa lang, nag-propose ka pa lang. Ang tawag doon, proposal to commit terrorism. 12 years imprisonment. Yan. Wala ka pang ginagawa, nag-propose ka pa lang. Grabe. Pero ano naman po yung inciting to commit terrorism? Iba naman yun. Iba yung inciting kasi ang proposal, nag-propose ka. Ang inciting, nagsulsul ka. Yes. Nagsulsul ka. Paano ka nagsulsul? Magaling ka mag-speech. Yung mga speech. Convincing power. Magaling ka magsalita, speech, writings, na mga write-ups mo about na kailangan gagawa tayo ng act of terrorism, Yes. speech, mga writing, mga banner, mga any representation that tantamount to inciting to terrorism, or yung sulsul pa lang yung para nabobola ka ng tao na kailangan may bombahin na building dyan, kailangan bombahin natin yung isang mall, o yan. In that case, that was already considered inciting to commit terrorism. It means nagsulsul ka pa lang. Wala ka bang ginagawang pambobomba? Wala kang ginagawang act of terrorism. But ang ginagawa mo, nagsulsul ka ng tao. Hindi ikaw yung gagawa. May isang tao na sinusulan mo, na bombahin mo yung lugar na yan. May grupo kang sinusulan na kailangan manggulo kayo dyan. That's already considered inciting to commit terrorism, and that is considered a crime. 12 years imprisonment. Grabe, no? 12 years. Wala kang Proposal ginagawa. pa, Magaling ka inciting lang pa magsalita. That's why yung delikado pala yun. Yung kung magaling ka magsalita, tapos yung mga ginagawa mo, violente pala. So, may sabi nga na writings is parang writing ba? Mas matulis daw kaysa Parang si espada. Jose Rizal. Kaysa espada. Di ba? Ganun yan eh. So, yun ang ibig sabihin yun. Inciting to commit terrorism. Kahit mag-speech ka lang, kahit gagawa ka ng mga write-up, mga article, mga nobela, mga ganun. But ang purpose is you encourage or you nagsulsul ka sa taong bayan na gagawa ng act of terrorism, o nagsulsul ka sa isang tao na gagawa ng act of terrorism. Wala kang ginagawa. Nagsulsul ka pa lang. Wala kang ginagawa. You can be liable of inciting to commit terrorism, and that is 12 years imprisonment. Alright, Kuya Mark, may kaso ba kung nag-recruit ka o naging member ka ng terrorist organizations? Yung nag-recruit, iba yun. Kung nag-recruit ka, wala kang ginagawang terorista. Ang ginagawa mo, nag-recruit ka lang na mag-join sa isang terrorist organization. Kailangan may proof na yung organization na yan, dineclared na talaga as
terrorist organization. Nag-recruit ka pa lang, yan, may penalty na yan. May criminal liability na the mere fact of the recruitment. Pag nag-recruit ka na maging member ng isang terrorist organization, lifetime imprisonment yan na without parole. Basta alam mo na isang terrorist organization yan, tapos ang purpose mo is tumutulong ka na mag-recruit ng mga tao, mga estudyante, mga young na mga kabataan na to join that, or kahit hindi ka mga kabataan, to join an organization that is declared as a terrorist organization. Mere recruitment is already a crime. Yes. Ang penalty dyan is lifetime imprisonment without parole. Wow, grabe. Kasi syempre parang pinopoison mo na rin yung utak nila. Pero Iba yung inciting, ha? Inciting, Yes. nagsulsul ka lang or nagsulsul ka lang. Itong recruitment, parang kang ikaw yung chairman ng membership committee ng isang Yes, terrorist yes. organization. ano naman po yung consequences pag sumusuporta ka sa isang terorista? Iba yun. Pag nag-support ka sa isang terrorist organization, financially, nagbibigay ka ng mga bigas, binigyan mo ng ginastusan mo, binigyan mo ng bala, binigyan mo ng baril. You're giving a material support to an organization. Wala kang ginagawa, ha? Yes, yes. Wala kang ginagawang act of terrorism. Ang ginagawa mo lang, financier ka lang. Ang ginagawa mo lang, nagbigay ka lang ng bigas, nag-supply ka ng mga pagkain, kahit ano. Yes. Or nagbibigay ka ng sasakyan, kahit anong mga support pinibigay mo. Pagbigay mo ng material support sa isang terrorist organization, knowing, kailangan alam mo, Aware dapat siya. aware Yes. ka, alam mo na isang terrorist organization yan, but kahit na nag-support ka pa rin. Giving material support to a terrorist organization, you can be liable as a principal sa lahat ng mga terrorist activities ng isang terrorista. Principal ka, ibig sabihin, hindi ka accomplice, hindi ka accessory. Kung anong liability ng terrorista, yun din ang liability mo. It means kung lifetime imprisonment yung gumagawa ng act of terrorism, ikaw na nagbibigay ng support, lifetime imprisonment din. By giving material support to a terrorist organization financially or any material support, you can be liable as a principal, not as an accessory, not as an accomplice. Is sympathy ba a form of support kay Mark? Sympathy lang. Hindi sympathy na nasa puso mo lang. Kailangan yung anong nasa puso mo, ilabas mo. Through material support, mga ganon. So, Yes, kung nagsimpati ka lang, yes, I believe sa mga advocacy ng mga terrorist na yan. Hindi ganon. Hindi naman. Tapos pinost mo sa Facebook Na I support. I support Hindi, terrorism. parang nag-incite ka na. That's Pasok incite, din yun. incite na. It means nagsulsul ka na mag-join dito sa organization na yan. That is inciting to tinatawag na terrorism kasi pero ang sabi ng batas kasi material support, hindi emotional support. Ha? Ang word na ginamit ng batas, if you read the law, material support, knowing na yung tao na yan or yung organization na yan terrorista, nagbibigay ka ng material support. Material support ang sinasabi ng batas to be liable as a principal. Hindi emotional support, hindi moral support. Kung hindi, material support ang sinasabi ng ating batas. Naku po, kung paano naman Kuya Mark, kung barangay chairman, mayor, governor, ang supporter ng terrorist organization, pero palihim. May ganon. May ganon, ha? Depende kung anong klaseng participation sila. Pwede naman sila maging liable for inciting to terrorism, pwede maging liable sa proposal to commit terrorism, or terrorism talaga ang ginagawa ni governor or ni mayor. Pag na-proven yan, of course, depende sa kanilang criminal liability. Pwedeng lifetime imprisonment, pwedeng 12 years imprisonment. That is the criminal aspect. But there is also a civil aspect sa mga public officers, mga military, mga mayor, mga governor na naging member or tumutulong sa mga terrorist organization. Ano yung administrative support nila? Yes. Number one, they can be liable of grave misconduct. They can be liable for disloyalty to the government of the Republic of the Philippines and to the Filipino people. So ano bang epekto pag naging guilty sila administratively for grave misconduct? Naging guilty sila for disloyalty to the government of the Republic of the Philippines. Ano yung maging liability nila? Number one, dismissal. Tanggal sila sa serbisyo. Number two, canceled ang kanilang civil service eligibility.
Di ba, if you're in the government, ibig sabihin, you are civil service eligible. Cancelled ang civil service eligibility. Third, yung kanilang mga retirement benefits are forfeited. Forfeited ang kanilang retirement benefits. So, wala na sila makukuha pag mag-retire na sila. And pang-apat, they are perpetually disqualified to hold any office, either elected or appointed. Hindi sila pwedeng tumakbo, hindi rin sila pwedeng ma-appoint. Kahit governor sila, magpa-appoint siya kahit utility boy lang sa Kapitolyo, hindi na. Kasi if you are convicted for violation of the law on terrorism, you are perpetually disqualified to hold any